Sumipa na kasi sa 421 ang mga bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV na naitala sa Quezon City lang huya na mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Mas mataas yan ng 7.7% sa 391 na naiulat sa parehas na panahon noong 2024. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, 35% sa mga bagong kaso ng HIV, edad 15 hanggang 24 at 40% sa mga ito ay mga estudyante. Tiniyak naman ng alkalde na sinisiguro ng City Health Department na nakatatanggap ng treatment ang mga HIV patients sa kanilang lungsod. At kaugnay niyan, nagtatayo na ang pamahalang lokal ng social hygiene at sundown clinics sa lima sa anim nitong distrito at magbubukas ito na tatawaging klinika at talipapa. At sumasalamin ba yan sa dami ng HIV cases sa buong Pilipinas? Kasama natin mula sa Population Commission ang kanilang tagapagsalita si Miss Mai Kiray. Miss Mai, good morning! Magandang umaga, masayang pamilya. Ayun ma'am, masayang pamilya pero parang hindi yata masyadong masaya itong balita nating ito na dumarami ang kaso ng HIV sa bansa. Nakakalungkot na isipin no na there are 56 newly diagnosed HIV cases recorded no from January to March ngayong taon na ito ayon sa ating Department of Health. So nakakalungkot na balita at nakakabahala din. Oo, ilan yun yung data natin ma'am? So ayon sa Department of Health, 56 newly diagnosed HIV cases are recorded per day from Oo. January to March ngayong taon Per lamang. day? Okay, so mga lagpas 50. Oo. Oo. So itong data na inilabas naman ng Quezon City kasi nagbigay sila ng edad, no? 15 to 24 ang karamihan sa nagkakaroon ng kaso ng HIV. Ito yung medyo malungkot talagang balita ito, Miss Mai. Oo, malungkot na balita na pabata ng pabata, no? Ayon sa Department of Health, yung mga kaso ng nai-infect at ang pinakabata ay ang 12-year-old from the province of Palawan. So, mostly ang mode of HIV transmission na nakikita natin ay males having sex with males, no? Since 2007 itong nakikita nating trend. Nung nakaraan, ang topic naman natin na ay data ng Population Commission sa bumabatang nabubuntis, di ba, Ma'am Mai? Nung nakaraan, parang 13 years old din yata o 9 years old ba yung sinabi natin na bata. Ibig sabihin, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng exposure o yung kaalaman, awareness, maling awareness pagdating sa social, parang sexual intercourse. Yes. So, nakaka-alarm no na next to none, ibig sabihin ng unang source of information ay none ng ating mga kabataan ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study no na inilabas. Tapos, ang pangalawa ay social media. So, dito talaga nakikita natin yung kakulungan at kailangan talaga ng impormasyon tungkol sa sexual at reproductive health at reproductive health education ng ating mga kabataan sa ngayon sa bansa. Oo. Nung nakaraan na pinag-usapan natin yung early pregnancy or teenage pregnancy, Miss Mai, no? Apektado na ang kumbaga yung buhay kinabukasan ng batang yan kung ikaw man yung nabuntis o ikaw man yung nakabuntis. Kasi parang nagkakaroon ka na ng responsibilidad. Pero panibagong dagok ito kung magkaroon ka at an early age ng HIV, isa itong infection, hindi na ba yan gagaling? Actually, hindi na talaga gagaling siya forever ka nang meron once na-infect ka. Pero, ang maganda ngayon, no, ayon nga rin to sa Department of Health Secretary Hermosa, no, na yung ating antiretroviral treatment, parang maintenance ang tawag niya, no, ayon sa kanya. Pwede nang ma-detect, undetectable yung HIV load mo or virus load mo according to the Department of Health. Kaya lang, syempre, ang gusto pa rin natin, walang infection. Talagang prevention pa din talaga ang pinaka-best no na solusyon dito Oo. kesa treatment or maintenance ika. Oo. Kasi habang buhay mo nang iinumin ang gamot na yan at kahit pa sabihin natin, ano ba yan, Ma'am Mai? Ayon ba sa DOH, libre yung antiretroviral drug na yan? Libre ito, pero syempre nakikita natin no, na nagkakaroon na ng mga withdrawal ng funds ang ating United States. So naaapektuhan actually yung funding
para sa programang ito. Kaya talagang kailangan paigtingin natin ang impormasyon, no? Drive para sa ating mga kabataan, para sa mga sexual risk behaviors na ito ay maiwasan, pati na rin ang non-sexual risk behaviors. Oo. So, sa datos ng Population Commission, sabi mo nga ma'am kanina, sa datos sa pag-aaral, male-to-male sexual activity kasi ang nagiging dahilan. So, ibig sabihin, mas marami ang mga may HIV/AIDS na lalaki ngayon. Yes, nakakalungkot isipin, no, at nakikita natin sa ating data na mas ito yung nagiging mode of transmission, yung mas na maraming na-infect dun sa mga males having sex with males, or MSM ang tawag natin. May datos ba ang Population Commission kung saan sa Pilipinas ang pinakamataas na kaso ng HIV/AIDS? Sa Quezon City ba o hindi? Historically, no, may mga sentinel sites tayong sinasabi. Usually sa mga cities, matataas talaga ang kaso ng HIV. Natutukan na ito, no, ng ating pamahalaan in the past, pero I think kailangan ng mas maigting na kampanya sa ngayon kasi baka ito ay napunta sa back burner, ika nga, no, hindi masyadong napagtaunan. Kaya it's really time to focus on this sexually transmitted infection like HIV and AIDS. So minsan yung mga HIV, ang mahirap yata dyan misma yung mga undetected, di ba? Na meron silang ganitong infection, tapos makikipagtalik pa sa iba, mas ikakalat niya yung infection. Yun ang nakakatakot. So mabuti na lang, no, meron bagong law about this na hindi na kailangan ng parental consent for testing, no, yung mga 15 and above. Yun lang, syempre kailangan talaga na matest sila. Pero importante talaga prevention muna. Oo. No, kasi nakakalungkot na marami sa ating mga kabataan ay pumapasok sa ganitong risky behaviors kasi hindi nila alam na they can be infected, no? Kahit isang beses lamang, maaari ka ng magkaroon ng sakit, no? Kahit minsan lamang. Dahil dito sa ganitong sitwasyon natin, Miss May, ang government, ginagawa din naman ang lahat para matugunan yung ganitong problema natin. Nagpo-provide ang kagawaran ng kalusugan ng mga hospitals na pwede kang pumunta anytime at meron pa mga facilities na yung para ma-maintain yung iyong privacy, anonymity. Di ba, Miss May? Yes, kasi nasa law din ito, no, kailangan talaga ng privacy at confidentiality. Hindi maaaring ibunyag, no, ang iyong status kung sakali mang ikaw ay nagpa-test. Oo. So, hindi talaga pwedeng maging mandatory unless yung mismong tao ay magbigay ng kanyang consent. Oo. No? So, una muna talaga sa amin, sa side namin, sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad, kami ay naghihikaya talaga, no, na pag-educate sa sarili ang importante. So may mga sites tayo, no, sa mga nakikinig na maaari niyong puntahan. Meron tayong I Choose Facebook page at saka website na maaaring kumuha ng mga impormasyon tungkol sa HIV/AIDS. Hindi lamang doon sa napakaraming bagay sa mga tanong na hindi matanong-tanong tungkol sa sexual at reproductive health na matter ng mga pangailangan natin ng impormasyon. So, maaari kayong pumunta doon, maaari kayong magtanong din sa amin, no, sa Commission sa Populasyon at Pagpapaunlad, Commission on Population and Development Facebook page. Pwede namin kayong bigyan ng information at referral. Pero yung mga kabataan natin, i-encourage natin mag-visit, no, ng Malaya Akong Maging or I Choose Facebook page at website. So, daming impormasyon tayo makukul doon. Oo. Pero paalala din natin, Miss May, ang slogan nga o motto ng Population Commission, masayang pamilya. Sa pamilya o sa tahanan talaga nagsisimula ang edukasyon, di ba? Yung lahat ng safeguards sa bahay talaga nagsisimula. Tama ka dyan. So talagang yung aming panawagan pa rin sa ating mga magulang, no, na education really starts at home. So yung ating mga magulang, kayo dapat, no, ang unang source of information about sexuality, sex and sexuality ng inyong mga anak. So talagang usap tayo talaga ang importante,
No, so meron din kaming mga modules no na maaaring tignan at i-download ng ating mga magulang kung nais niyong malaman paano ba mag-start ng mga conversation. Kasi importante talaga yung pakikipag-usap. No? Kung ang komunikasyon sa bahay ay hindi maayos, paano tayo pupunta sa pag-uusap tungkol sa sex at sexuality kung ang communication ay hindi maayos. So, yung cpd.gov.ph, no, meron kami parenting talk na maaari niyong i-download kung nais niyong mag-spot no, at maturuan ng mga teachable moments, paano ba natin sisimulan ang mga ganitong pag-uusap sa ating mga anak. Oo, kasi yung mga ganyan, lalo na yung mga sensitibong topics, age-appropriate ang approach, di ba? Depende kung ilang taon yung anak mo, di ba? Yes. Oo, tama ka dyan, Ms. Cheska. You said it very well, no? Age-appropriate, scientifically proven, and Oo. accurate, syempre. Ayun. Sige, Miss Mai, at tatawagan ka namin ulit sa mga susunod na araw. Hihingi kami ng update tungkol sa topic na yan.